Itigil ang lahat ngayon din. Huwag mag-scroll, huwag mag-alinlangan, huwag tumalikod. Ang maririnig mo ay magbabago sa kung paano mo nakikita ang hinaharap, ang iyong bansa at ang iyong sariling buhay. Kung ang mga salitang ito ay nakarating sa iyo, hindi ito basta-basta. May gumabay sa iyo rito sa mismong sandaling ito. Isang pagbabago na ang gumagalaw at ang oras ay hindi na mabagal. Ang enerhiya sa paligid ng Pilipinas ay mabilis na nagbabago at ang pagbaliwala sa mensaheng ito ay maaring magdulot sa iyo ng kaliwanagan pagdating ng pagbabago. Makinig ng mabuti dahil nagsimula na ang countdown at kapag umabot na ito sa 0, wala nang magiging pareho muli. Hindi ka narito nang hindi sinasadya. Sa milyon-milyong tao, ikaw ang nakakarinig nito ngayon. May naramdaman ang puso mo bago pa man ito maunawaan ng iyong isipan. Ang tahimik na paghila, ang biglaang paghinto, ang pakiramdam na kailangan mong makinig, iyon ang iyong palatandaan. Tinawag ka dahil handa ka na. Handa ka nang alalahanin kung sino ka at kung bakit ka narito. Hindi sumisigaw ang tadhana, bumubulong ito. At tanging ang mga nakatadhana lamang na makarinig nito ang humihinto upang makinig. Ngayon, ang taong iyon ay ikaw at ang mensaheng ito ay naghihintay sa iyo. Kagabi, habang tahimik ang mundo at karamihan ay natutulog, isang direktang mensahe ang dumating. Hindi ito nagmula sa isang panaginip o imahinasyon. Ito ay dumating ng malinaw, malakas at puno ng pagmamadali. Ang pinagmulan ay si Ashtar Sheran, isang gabay na kilala sa buong bituin. Isang kumander ng liwanag na nagbabantay sa sangkatauhan sa mga panahon ng malaking pagbabago. Ang mensahe ay simple ngunit mabigat. May isang malaking bagay na nagaganap at ang Pilipinas ang nasa puso nito. Ang ipinakita ay hindi takot kundi katotohanan. Isang pangitain ng mga alon ng enerhiya na gumagalaw sa buong planeta, tulad ng mga dinakikitang pagtaas at pagbaba ng tubig. Ang mga alon na ito ay hindi pisikal, ngunit ang mga ito ay totoo. May dala silang mga kodigo ng paggising na umaantig sa mga isipan, puso, at maging sa lupain mismo. Sa pangitaing ito, ang Pilipinas ay nagsimulang magningning, hindi sa apoy, hindi sa pagkawasak, kundi sa isang malambot na ginintuang liwanag. Kumalat ito mula sa mga dagat hanggang sa mga isla, mula sa mga lungsod hanggang sa mga bundok, na nagpapagana ng isang bagay na sinauna na matagal nang natutulog. Inihayag ni Ashtar Sheran na darating ang isang sandali ng biglaang paghinto, isang uri ng katahimikan na magiging kakaiba sa marami. Ang mga sistemang inaasahan ng mga tao ay maaaring bumagal o huminto ng maikling panahon. Ang komunikasyon ay maaaring maging malabo. Ang mga emosyon ay maaaring lumitaw ng walang babala. Hindi ito parusa. Ito ay isang pag-reset, isang malalim na paghinga para sa planeta. Sa panahon ng paghinto na ito, ang mga frequency ay magbabago at ang mga may kamalayan ang unang makakaramdam nito. Maaari kang makaramdam ng pagod, emosyonal o malalim na nag-iisip. Ito ay mga palatandaan na ang iyong panloob na sistema ay nag-a-adjust. Ang mga kodigo ng liwanag ay pumapasok na sa kapaligiran. Hindi ito dumarating sa pamamagitan ng tunog o paningin, kundi sa pamamagitan ng damdamin. Ang ilan ay makakaramdam ng tawag na baguhin ang mga nakagawian. Ang iba naman ay makakaramdam ng tulak na magpatawad, bumitaw, o magsalita ng katotohanan. Ang mga bata ay maaaring kumilos ng iba. Ang mga hayop ay maaaring tila mas alerto. Ang kalikasan ay tutugon ng malumanay gaya ng dati. Ang Pilipinas, kasama ang mga katubigan at isla nito, ay kumikilos na parang isang tagatanggap. Ang dagat ay nagdadala ng alaala at ang lupa ay nagtataglay ng karunungan. Kaya naman napakahalaga ng lugar na ito ngayon. Maglaan ng ilang sandali para kumilos. Ibahagi ang mensaheng ito sa inyong mga pamilya at sa mga taong mahal ninyo. Huwag lamang itong itago sa inyong sarili. Isulat ang inyong pangalan, ang inyong lungsod, at isang mensahe ng pagmamahal sa mga komento. Hindi lamang ito pakikipag-ugnayan, ito ay koneksyon. Kapag maraming tao ang sama-samang gumagawa nito, lumalakas ang enerhiya.
Mag-subscribe na sa channel na ito ngayon para maabot ng mensaheng ito ang bawat lightworker na kailangang marinig ito bago matapos ang shift. Ang pananaw ay lumawak ng higit pa sa personal at tungo sa pambansa. Ang Pilipinas ay ipinakita bilang isang buhay na grid ng enerhiya. Ang bawat isla ay may papel. Ang mga kagubatan ay nagbibigay buhay sa bukid sa paligid ng bansa. Ang mga lungsod ay nagsisilbing mga pintuan kung saan pumapasok ang mga ideya at paggising. Ang mga bundok ay nakatayo na parang mga tahimik na tore, nagpapadala ng mga hudyat na lampas sa kalangitan. Hindi ito tula, ganito gumagana ang enerhiya. Lahat ay buhay at lahat ay nakikipag-ugnayan. Habang lumiliwanag ang grid, kumukonekta ito sa ibang mga lugar sa daigdig. Pagkatapos ay sa labas mismo ng daigdig. Parang mga hibla ng liwanag na umaabot palabas. Malinaw ang mensahe. Hindi lamang ito tungkol sa isang bansa. Dito ito nagsisimula, kundi kumakalat ito sa lahat ng dako. Ang mga naninirahan sa Pilipinas ay hindi nakahihigit sa iba, kundi sila ay nakaposisyon. Nakaposisyon upang makaramdam muna, matuto muna, tumulong sa paggabay sa iba kapag dumating ang kalituhan. Maaaring noon pa man ay iba ang pakiramdam mo. Parang hindi ka lubos na nababagay o parang may hinihintay kang hindi mo mapangalanan. May katuturan na ngayon ang pakiramdam na iyan. Hindi ka lang nandito para magtrabaho, kumain, matulog at ulit-ulitin ang mga bagay-bagay. Narito ka dahil mahalaga ang iyong presensya sa sandaling ito. Ang iyong katawan ay may dalang alaala na mas matanda pa sa buhay na ito. Alam ng iyong espiritu kung paano maging kalmado kapag ang iba ay natataranta. Simple lang ang misyon mo, pero hindi madali. Manatiling matatag. Piliin ang kabaitan kahit na tumataas ang takot. Protektahan ang iyong kapayapaan. Huwag magpakalat ng takot, magpalaganap ng pangunawa. Itaas ang iyong enerhiya sa pamamagitan ng mga simpleng gawain. Huminga, manalangin sa sarili mong paraan, magmalasakit sa iba, at makinig ng higit kaysa magsalita. Kapag lumipas na ang alon, ang mga nanatiling nakasentro ay magiging gabay para sa mga nawawala. Ang pangitain ay umabot sa pinakamataas na punto nito nang ang buong mapa ng Pilipinas ay nagliwanag na parang parola. Isang maliwanag na hudyat na nakikita sa kabila ng mga ulap. Ipinakita ni Ashtar Sheran na ang liwanag na ito ay nakikita ng ibang mga kabihasnan na nanonood sa paglago ng sangkatauhan. Ang pakikipag-ugnayan ay hindi palaging nangangahulugang mga barko sa kalangitan. Minsan ito ay nangangahulugan ng gabay, proteksyon at banayad na pag-iwas sa pagbagsak. Ang sandali ng bukas na koneksyon ay mas malapit kaysa sa iniisip ng marami. Tandaan ito, bahagi ka ng isang bagay na higit pa sa takot. Higit pa sa masamang balita, higit pa sa mga lumang sistemang nagwawasak. Kinukumpirma ng iyong presensya rito ang iyong tungkulin. Manatili sa channel na ito, i-like ang mensaheng ito, ibahagi ito ng malawakan. Isulat ang iyong pangalan at ang iyong lungsod sa ibaba. Ganito natin pinapalakas ang network ng liwanag. Ang susunod na mangyayari ay magiging mas malakas para sa ating lahat. Habang nagpapatuloy ang mensahe, ang pakiramdam ay lalong lumakas, hindi mabigat, kundi malalim, parang nakatayo malapit sa karagatan bago sumikat ang araw. Ipinakita ni Ashtar Sheran na maraming tao ang susubukang ipaliwanag kung ano ang darating gamit ang takot, gamit ang lumang wika at kontrol. Ngunit ang pagbabagong ito ay hindi dumadaan sa takot, ito ay dumadaan sa kamalayan. Ang mga nananatiling kalmado ay makakakita ng malinaw. Ang mga tumutugon ng may takot ay maaaring makaramdam ng pagkawala sa maikling panahon, ngunit kahit sila ay hindi pinabayaan. Lahat ay kasama sa pagbabagong ito, ngunit hindi lahat ay mauunawaan ito sa parehong bilis. Sa mga darating na araw, maaaring mapansin mo ang mga kakaibang padron. Ang oras ay maaaring maging mabilis sa isang sandali at bumagal sa susunod. Ang tulog ay maaaring magbago. Ang mga panaginip ay maaaring maging matingkad.
at madamdamin. Ang mga alaala mula sa pagkabata ay maaaring lumitaw ng walang malinaw na dahilan. Ito ay bahagi ng paglilinis. Ang mga lumang kaisipan na hindi na nagsisilbi sa iyo ay bumabangon upang makaalis na. Huwag mo itong labanan. Hayaan mong lumipas ang mga ito na parang mga ulap. Ang langit ng iyong isipan ay nagiging mas malinaw. Nilinaw ni Ashtar Sheeran na ang Pilipinas ay may taglay na napakabanayad na lakas. Hindi ito malakas na kapangyarihan, hindi ito puwersa, ito ay enerhiya ng puso. Ang kultura ng pangangalaga, pamilya at katatagan ay hindi basta-basta. Ito ay binuo sa paglipas ng mga henerasyon upang maghanda para sa panahong ito. Kahit sa pamamagitan ng mga bagyo, kahirapan at pagkawala, natuto ang diwa ng mga tao kung paano bumangon ng may pag-asa. Ang pag-asang iyon ay kailangan ngayon higit kailanman. May mga pagkakataong nakakalito ang mga balita. Kapag ang mga kwento ay hindi lubos na tumutugma sa nararamdaman mo, magtiwala sa panloob na damdaming iyon. Ito ang iyong gabay. Kung may isang bagay na lumilikha ng matinding takot nang hindi nag-aalok ng kapayapaan, umatras ka. Huminga ka ng malalim. Hindi ka minamadali ng katotohanan. Ang katotohanan ay tila matatag kahit na ito ay seryoso. Hindi mo kailangang kumbinsihin ng sinuman. Kailangan mo lamang mamuhay ng naaayon. Maaaring madama ng mga pamilya na mas malapit o mas malayo ang kanilang mga sarili sa loob ng ilang panahon. Bahagi ito ng pag-a-adjust. Ang ilang kaluluwa ay mas mabilis na nagigising, ang iba ay nangangailangan ng mas maraming oras. Igalang ang pareho. Ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang kasunduan. Ang pagmamahal ay nangangahulugang pasensya. Ang mga bata ay lalong sensitibo ngayon. Pakinggan sila. Ang kanilang mga salita ay maaaring parang simple. Ngunit ang kanilang mga damdamin ay purong senyales. Protektahan ang kanilang kalmado. Sila ang mga angkla para sa bagong enerhiya. Ang mensahe ay nagpakita ng mga pagtitipon, hindi ng mga pulutong, kundi ng mga puso. Mahalaga ang maliliit na kilos. Isang mabait na salita, isang pagsasalo-salo sa pagkain, isang panalangin binigkas ng tahimik. Ang mga kilos na ito ay nagpapadala ng mga senyales sa paligid mo. Hindi ka kailanman nag-iisa sa gawaing ito. Kahit na nakaupo ka ng tahimik, ang iyong presensya ay nagdaragdag ng balanse. Ganito gumagana ang liwanag. Hindi ito nagtutulak, ito ay humahawak. Habang kumakalat ang enerhiya, maaaring mabasag ang ilang lumang sistema. Hindi ito nangangahulugan ng kaguluhan magpakailanman. Nangangahulugan ito ng pagbabago. Ang mga bagay na nakabatay sa takot ay hindi maaaring manatili ng mas madalas. Ang mga bagay na nakabatay sa katotohanan ay mananatili. Huwag kumapit sa mga bagay na nahuhulog na. Pasalamatan ito sa mga itinuro nito. Pagkatapos ay bitawan ito. Kailangan ng espasyo para sa susunod na mangyayari. Binigyang diin ni Ashtar Sheeran na walang sinuman ang nangangailangan ng mga espesyal na kagamitan, espesyal na damit o espesyal na mga salita. Hindi mo kailangang umalis ng iyong tahanan o sumunod sa sinumang pinuno. Ang iyong kapangyarihan ay nasa loob mo na. Sapat na ang kamalayan, sapat na ang kabaitan, sapat na ang pananatiling naroroon. Kapag maraming tao ang sama-samang gumagawa nito, ang epekto ay higit na lumalawak. May isang sandali sa pangitain kung saan ang dagat sa paligid ng mga isla ay banayad na nagliliwanag sa gabi, parang mga bituin na nahulog sa tubig. Ito ay sumisimbolo sa pagbabalik ng alaala. Naaalala ng lupain kung sino ka, kahit na nakalimutan mo na. Ang paglalakad ng walang sapin sa paa, paghawak sa tubig, pagdampi ng hangin. Ang mga simpleng kilos na ito ay muling magbabalik sa iyo. Ang kalikasan ng iyong kakampi sa pagbabagong ito. Maaaring magtanong ang ilan kung kailan eksaktong mangyayari ang lahat. Malumanay ang sagot, nangyayari na ito. Hindi sa isang malakas na pangyayari, kundi sa mga alon. Ang bawat alon ay nagdudulot ng mas maraming kalinawan. Mas maraming tao ang nagising. Mas maraming tanong. Mas maraming lakas ng loob. Ang pagbibilang ay hindi para matakot kundi para sa kamalayan. Nauuna ka dahil pinili mong makinig. Pakiusap na patuloy na ibahagi ang mensaheng ito. Hindi para takutin,
kundi para maghanda. Isulat muli ang iyong pangalan at ang iyong lungsod kung sa tingin mo ay tinawag ka. Basahin ang mga komento ng iba at padalhan sila ng pagmamahal. Ganito nagiging isang bilog ang mga estranghero. Mag-subscribe at manatiling malapit dahil ang susunod na mensahe ay lalalim pa. At ang gabay ay magiging mas personal habang patuloy na sumisikat ang liwanag. Habang naabot ng transmisyon ang huling yugto nito, ang tono ay naging kalmado ngunit matatag. Parang isang gabay na naglalagay ng kamay sa iyong balikat at nakatingin ng diretso sa iyong mga mata. Ibinahagi ni Ashtar Sheran na maraming tao ang malapit ng makaramdam ng matinding pangangailangang pumili. Hindi sa pagitan ng mabuti at masama, hindi sa pagitan ng mga panig, kundi sa pagitan ng kamalayan at pagkagambala. Ang mundo ay mag-aalok ng maraming ingay, maraming opinyon, maraming takot. Ang iyong gawain ay manatiling nakasentro. Alalahanin ang iyong naramdaman noong una mong marinig ang mensaheng ito. Ang pakiramdam na iyon ang iyong kompas. Maaaring may mga pagkakataon na pakiramdam mo ay nag-iisa ka sa iyong pag-unawa. Kapag ang mga tao sa paligid mo ay tumatawa o binabalewala ang iyong nararamdaman, normal lang ito. Ang bawat paggising ay tahimik na nagsisimula. Ang mga buto ay tumutubo sa ilalim ng lupa bago basagin ang lupa. Hindi mo kailangan ng pagsang-ayon para maging magkatugma. Hindi mo kailangan ng patunay para magtiwala sa iyong panloob na kaalaman. Kailangan mo lamang manatiling tapat sa iyong sarili. Ang Pilipinas ay patuloy nagaganap ng mahalagang papel habang ang mga alon na ito ay sumusulong. Hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan o kontrol, kundi sa pamamagitan ng halimbawa, sa pamamagitan ng pagpapakita na ang habag ay maaaring umiral kahit sa kawalan ng katiyakan. Ang komunidad na iyon ay makakaligtas sa pagbabago, na ang pananampalataya ay hindi nangangailangan ng takot upang maging malakas. Ang enerhiyang ito ay aagos palabas, hahawak sa mga kalapit na lupain, pagkatapos ay tatawid sa mga karagatan, dala ng intensyon ng higit pa sa distansya. Ipinakita ni Ashtar Sheran na may mga taong madarama na tinatawag silang pabagalin ang kanilang buhay. Lumayo sa patuloy na ingay, magpasimple. Hindi ito kawalan, ito ay pagkakahanay. Kapag inalis mo ang nagpapahina sa iyo, nagbibigay ka ng espasyo para sa mga sumusuporta sa iyo. Bigyang pansin ang kung ano ang mabigat at kung ano ang magaan. Alam na ng iyong katawan ang pagkakaiba. Maaaring mapansin mong mas maraming sandali ng katahimikan ang natural na lumilitaw. Huwag magmadaling puna ng mga ito. Ang katahimikan ang lugar kung saan dumarating ang mga mensahe. Sa mga tahimik na sandali, maaaring biglang dumating ang mga kabatiran. Isang malinaw na kaisipan, isang solusyon, isang pakiramdam ng kapayapaan nang walang dahilan. Ito ay mga palatandaan na nakikinig ka sa halip na hindi nakikinig. Ipinakita rin sa pangitain ang maraming tao na muling nakikipag-ugnayan sa panalangin sa kanilang sariling paraan. Hindi palaging sa pamamagitan ng relihiyon, kundi sa pamamagitan ng pasasalamat, sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa buhay mismo, sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa araw, sa pagkain, sa hininga. Ang pasasalamat ay dahan-dahan at patuloy na nagtataas ng dalas. Ipinapaalala nito sa iyo na kahit sa panahon ng pagbabago, mayroong suporta. Habang nagpapatuloy ang pagbibilang, maaaring lumitaw ang ilang katotohanan na matagal nang nakatago. Maaaring hindi ito komportable, ngunit ang katotohanan ay hindi dumarating para sa pinsala. Dumarating ito para magpagaling. Hayaang dumaloy ang mga emosyon sa iyong kalooban. Ang mga luha ay hindi kahinaan. Ang mga ito ay pagpapalaya. Ang galit ay hindi pagkabigo. Ito ay isang senyales na humihingi ng pangunawa. Nilinaw ni Ashtar Sheran na walang sakuna ang dapat magbigay kahulugan sa sandaling ito. Ang salitang kakilakilabot ay hindi nangangahulugang mapanira. Ang ibig sabihin nito ay seryoso. Ang ibig sabihin nito ay mahalaga. Ang ibig sabihin nito ay imposibleng balewalain.
Ang balitang ito ay kakilakilabot lamang sa kinatatakutan, ngunit makapangyarihan sa mga handa. Handa ka na? Kung hindi ay wala ka pa rin dito na nakikinig. Ang huling larawang ibinahagi ay simple at malakas. Mga tao sa buong Pilipinas na nakatayo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang ilan ay nagluluto, ang ilan ay nagtatrabaho, ang ilan ay nagpapahinga, ang ilan ay nagdarasal. Lahat ay banayad na kumikinang, pinagdugtong ng mga hibla ng liwanag na hindi nakikita ng mga mata ngunit nararamdaman ng puso. Ito ang kinabukasang tahimik na nabubuo, hindi sa mga headline kundi sa mga tahanan. Bahagi ka nito. Mahalaga ang iyong mga pagpipilian. Mahalaga ang iyong kalmado. Mahalaga ang iyong pagmamahal. Sa tuwing pipiliin mo ang pasensya kaysa sa takot, pinalalakas mo ang larangan. Sa tuwing pipiliin mo ang kabaitan kaysa sa galit, ikaw ang nag-aangkla ng liwanag. Ganito nagiging matatag at pangmatagalan ang pagbabago. Bago matapos ang mensaheng ito, maglaan ng ilang sandali. Huminga ng malalim. Damhin ang iyong mga paa. Damhin ang iyong puso. Tandaan na sinusuportahan ka. Iwanan ang iyong pangalan at ang iyong lungsod sa huling pagkakataon sa mga komento bilang sinyales na ikaw ay naroroon at handa. I-like ang mensaheng ito. Ibahagi ito ng may pag-iingat. Mag-subscribe upang manatili kang konektado habang dumarating ang mas maraming gabay. Nagsimula na ang countdown para sa pagbabago, pero hindi ka pa nahuhuli. Nasa tamang oras ka.